Good evening. Hi, I'm Daniel. And I'm Tracy. And welcome to Bonfire Night. So welcome po sa lahat ng mga ka-Bonfire Night natin na nakasubaybay ngayong gabi. So wini-welcome po natin lahat ng ating mga pastors, mga primary leaders, cell group leaders, yung mga invites natin at yung mga first-timer, welcome po sa ating Bonfire Night. Wini-welcome din po namin ang aming mga ka-Bonfire Night na nanonood sa iba't ibang bansa. So bago tayo magsimula, panoorin muna natin ang Bonfire Things to Remember. Here are your bonfire things to remember. Bring your notebook, Bible, and ballpen. Open your heart to the message. Hashtag Puspus Yarn. No unnecessary activities while watching. Hashtag multitasker. Wag ganon. Focus on the message through our speakers. No? Kasi kung makikita natin, ang gaganda ng promise. Ang gaganda ng Hashtag promise. focus ka lang. Invite and tag your friends. Be a blessing. Hashtag friendship goals. Engage by sharing your thoughts and leave comments below. Respond to the message and take action. Oh, huwag kalimutan mga ka-bonfire ha. Paalam! So praise God po sa ating napanood na Bonfire Things to Remember. So paalala sa atin yung mga basics na dapat nating dandaan habang nasa online na gawain tayo. So applicable yan di lang sa online, pati sa mga in-person nating gawain. Talagang tandaan lagi natin yung mga essentials na hindi natin dapat makalimutan. And patuloy po tayo ngayon sa ating Bonfire Night. Amen to that. That's why let us all be excited. Kaya na-encourage ko ang bawat isa na tayo po ay sama-samang tumayo at papurihan natin ang ating Panginoon together with our worship teams sa pamamagitan ng isang awitin. Panginoon, pagpupurit pa sa salamat habang buhay kong gagawin. Dahil ito, ikarapat dapat para sa iyo. Yes, Lord. Panginoon, sa iyo ako ay laging sasamba. Papupurihan ka, puso at isipan, buong lakas at buhay, aking iaalay sa iyo, O Diyos. Panginoon, sa iyo ako ay laging sasamba. Papupurihan ka, puso at isipan, buong lakas at buhay, aking iaalay sa iyo, O Diyos. Purihin ka, Panginoong Jesus, ang buhay ko'y sa iyo, ito'y gamitin mo. Purihin ka, Panginoong Jesus, sa habang panahon ako ay sasamba, aking Diyos.
isipan. Buong lakas at buhay aking iaalay sa'yo, O Diyos. Purihin ka, Panginoong Jesus. Ang buhay ko'y sa'yo, ito'y gamitin mo. Purihin ka, Panginoong Jesus. Sa habang panahon, ako ay sasamba. Purihin ka, Panginoong Jesus. Ang buhay ko'y sa'yo, ito'y gamitin mo. Purihin ka, Panginoong Jesus. Sa habang panahon, ako ay sasamba, aking Diyos. Minsan pa. Purihin ka, Panginoong Jesus. Ang buhay ko'y sa'yo, ito'y gamitin mo. Purihin ka, Panginoong Jesus. Pang panahon, ako ay sasamba. Purihin ka, Panginoong Jesus. Ang buhay ko'y sa'yo, ito'y gamitin mo. Purihin ka, Panginoong Jesus. Sa habang panahon, ako ay sasamba, aking Diyos. Oh, sa habang panahon, ako ay sasamba, aking Diyos. Sa habang panahon, sa habang panahon, ako ay sasamba, aking Diyos. So maraming salamat po sa ating CGS Philippines Worship Team sa pangunguna po sa pagpupuri sa ating Panginoon. So nawa na ready po yung hearts and minds po natin sa papuring awit kanina, and para talagang buong-buo natin mag-grasp o maging handa po tayo sa mensahe na mapapakinggan po natin tonight na ihatid sa atin ng ating bonfire speaker. So inayayahan ko po ang bawat isa na mag-focus po tayo sa ilang minuto na ito. Iwasan natin yung pag-multitask. Talagang ito natin yung focus natin para wala po tayong ma-miss out ngayong gabi. Amen to that. That's why let us ready our hearts and our minds sa message na mapapakinggan natin tonight. So for our speaker, she is one of the primary 12 of CGS Las Piñas, a leader of leaders, a School of Leaders 1 teacher, a professional, a loving mother. Let's welcome Sandra Sim.
Hello, magandang gabi po sa ating lahat. And syempre, welcome po sa ating Bonfire Night. Ayan, so sa lahat ng nanonood po sa kanilang tahanan, all over the world tayo mga kapatid, no? Kaya tag and share na rin po natin yung ating link, no, sa ating bonfire. Ayan, so tag natin yung mga loved ones natin, friends natin, colleagues, no? So they could hear the word of God through you, through using our platform, no, sa ating online. Ayan, so gusto ko rin magpasalamat, no, sa Bonfire Admin for another chances and privilege na ibinigay sa akin to speak the Word of God, and also most especially syempre kay Pastor Rami and Ate Del, no, for allowing me to speak again sa ating bonfire. Ayan, so all glory and honor belongs to our Lord Jesus Christ. Ayan, so syempre po, bago po mag-start, no, ang ating pong message from the Lord, no, pangunahan muna natin ito ng panalangin. So, samahan niyo po ako mga kapatid, no, sa ating prayer for the guidance also ng ating program ngayong gabing ito. Okay, so let us pray. Father God, maraming pong salamat sa gabing ito, Panginoon, that you've gathered all of us, Lord God, using the online platform to share your word, Panginoon, and marami, Lord, ang makarinig ng iyong mensahe. So, oras na ito, Panginoon, pinasasalamatan ka namin, pinupuri ka namin, Panginoon, at ang yung mga salita ang siyang lumabas sa aking bibig na naayon sa iyong kalooban, Lord God. And I pray also sa lahat ng makakarinig ng mensahe na ito, Panginoon, nasan man sila, sa tahanan man, sa trabaho man, Lord God, dalangin ko ang pagpapala ay maihatid sa kanila, Panginoon, at magkaroon, Lord God, ng abundant blessing, realization, Panginoon, sa bawat message na kanilang maririnig sa gabing ito. I declare blessing, I declare goodness to each and everyone, and thank you, Lord, for another chances that you have given to each and everyone, Lord God, to hear your word, Panginoon. Kaya ito pong aking dalangin na siyang maging maayos lahat ng signal, Panginoon, sa mga nanonood ngayong gabing ito, Panginoon. Kaya pagpalain mo po ang bawat isa sa amin. Ito pong aking dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen and amen. Ayan, so start tayo mga kapatid. So, sa message na ating maririnig, no, dito ko gustong tanungin sa bawat isa sa atin, ano nga ba yung goal natin? Diba? So, nasa first quarter of the year na po tayo. The question is, yung goal ba na nais natin, achieve na ba natin siya? Or until now, wino-work out natin, may progress na po ba? Ayan. So, ngayong gabi, sabi nga, what is our goal? No? Goal mo pa ba yan last month, last year, or 3 years ago? Na until now, nothing happens. And yet, diba, wala pa rin nangyayari or walang progress. Maybe may maling ingredient, sabi nga nila, or wrong timing, no? Or sabi natin you are not consistent and you are not serious, no? Kasi mahirap, sabing ganyan. Or you're not devoted dun sa goal na gusto mo. Kasi nakakatamad, di ba? Ang daming distractions, di ba? Maybe you're not devoted kasi alam mo sa sarili mo na parang hindi mo kayang gawin yung bagay na yon. So, sa atin, di ba, kung titignan natin, all of us, may goal naman tayo. We have our dreams, we have our goals to achieve, no? The reason why is that we are not focused. Or maybe distracted ka. Distracted ka sa love life mo, sa work, sa mga wants mo, sa nakikita mo sa Facebook, di ba? Parang di ka nakakapag-focus kasi gusto mo rin mangyari sa iyo yung mga bagay na yon. And one thing na nakita ko is that the reason na hindi natin achieve yung goal natin, it is because of the attitude that we have. No? Sometimes we neglect, no, to grow spiritually, which is dapat yun maging goal ng bawat sa atin. Our spiritual growth, mas bigyan natin ng focus. Bakit? This will be the reason para mag-increase yung faith natin. At syempre, hindi mangyayari yung mga goals natin or yung green pastures na nais natin if we neglect yung spiritual growth ng bawat isa sa atin. So, our theme for tonight is the goal of spiritual growth. Yan. So, ano nga ba yung goal natin?
pagdating sa spiritual aspect na meron tayo. Sabi in scripture found in 2 Peter chapter 1 verse 5 to 8, sabi niya, "For this is very reason, make every effort to add to your faith goodness, and to goodness, knowledge, and to knowledge, self-control, and to self-control, perseverance, and to perseverance, godliness, and to godliness," sabi. "Mutual affection, and to mutual affection, love. For if you possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ." So dito, sabi niyan, make every effort. Ano ibig sabihin nun? Sikapin natin, mga kapatid. Idagdag natin yung faith natin sa Lord. Yung kabutihan na meron tayo, bigyan pa rin natin to ng mas malalim na reason kung ba't natin itong gagawin. Para yung goals natin ma-achieve. Kasi it will always start sa attitude, sa character natin, towards dun sa nais natin or sa goal natin. And syempre, it wouldn't happen kapag we don't have the guidance ng Lord. If you are not carrying the Word of God, nothing will happen. Napaka-importante na sikapin natin, no? Make an effort sa ating mga goals na gagawin. And for that, dapat kasama natin ang Panginoon sa lahat ng ito. Kasi sabi nga, diba, yung katangian na meron tayo, yung virtues, yung qualities that we have, dapat yan ay pinagyayaman natin. No? Dahil sa pagkakakilala natin sa ating Panginoong Hesukristo, na hindi dapat mawala ng kabuluhan or kapakinabangan yung buhay ng bawat isa sa atin. Kaya hindi natin na-achieve yung goals or yung dreams na meron tayo because we neglect, no, to grow our spiritual life, to grow yung relationship natin sa ating Panginoon. Sabi nga, why spiritual growth is vital or necessary? Because it shows the qualities and characteristics that make God who He is. So, ibig sabihin, importante to achieve our goal or to receive yung results sa goals ng bawat isa sa atin is that unahin natin yung spiritual growth natin. Kasi, sabi nga ganyan, di ba, ito yung qualities and characteristic ng Lord. Ano ba yung mga qualities and characteristic ng Lord? Patience, di ba? Focus, ang Lord, di ba? Obedience, di ba? So kung tayo, we have that kind of character, it will help us, no, to achieve our goals. And it will have a deeper relationship. At makikita natin, yung spiritual growth natin, hindi na katulad before. It is really vital because it signifies a deepening relationship with the Lord Jesus Christ. Diba? Napaka-importante niyan, mga kapatid. Ano pa, it helps us to characterize by a growing understanding of the Word of God. Diba? Kanino ka nakikinig? Anong pagkaunawa mo sa mga salita ng Panginoon? Sino yung nagme-mentor sa'yo? Godly person ba ito? Yung nagme-mentor sa'yo, yung ba yung nakikita mo sa social media na vlogger na hindi ko sila ginajudge, pero dapat alam natin who to listen to. Diba? So, we are all know what is right and wrong. So, dapat we are disciplined. We need to be, sabi nga, di ba, kailangan choosy tayo pagdating, no, sa pakikinig natin. Di ba? And spiritual growth, it gives closer connection to Jesus Christ. On how? Through reading our Word. Through reading the Word of God every day. Apply. Sabi nga, di ba, sa Joshua 1, it meditate night and day. Baka naman ang nangyayari is that before going to bed, di ba? When you woke up, ano yung ginagawa natin? It is the manifestation of Christ-like qualities in one's life, no? Kapag we started our day, no, na pakinggan, basahin, no, i-meditate, pagbulay-bulayin yung salita ng Panginoon sa buhay natin. Para meron tayong weapon, mga kapatid.
sa lahat ng adversities na haharapin natin every day. Sa lahat ng temptation, no, na nakaabang sa atin. So kapag tayo inuna natin ang spiritual growth natin through reading the word, doing our daily devotion, prayer, yung enemy will not be able confidence na tayo ay kaya niya. It is very important kasi essentially becoming more like Him through intentional development of faith and character, it will happen. And yan nakapasok yan kapag we wanted na mangyari yun sa buhay natin. Kasi it is intentional. Diba? Sabi nga make an effort. No? Ano pa? It's a continuous process. No? Hindi mo yan parang papasok ka sa school, gagraduate ka na from first year to fourth year college, tapos okay na. Tapos na, mag-grow ka na spiritually. Kasi nakuha mo na yung course na yon. Hindi yon. Yung spiritual growth, it is a process na dapat yun yung maging goal ng bawat sa atin. It's a continuous process, sabi nga, encouraged throughout the scripture. Minsan sinasabi natin, nabasa ko na yung Bible, natapos ko na yan, diba? Marami tayong narinig ganun. But the question is, did you apply what you've read, no, sa Bible? It really often describe us kapag we focus, diba? It describe us growing in the grace and knowledge of our Lord Savior Jesus Christ, no? So yun yung mga bagay na dapat i-apply natin sa buhay natin. And sabi nga, our goal, no, our goal must have yung mga bagay na dapat makita sa buhay natin. Ano ba yung magiging result nito, di ba? Sa goal na meron tayo. Number 1 is what? Nakita ko dito a transformed life. Ayan, amen. So, kapag ginol natin, mga kapatid, na magkaroon tayo ng spiritual growth, we intentionally wanted to, magkakaroon tayo ng transformed life, sabi. No? Spiritual growth is not just about acquiring knowledge, but being transformed internally. Diba? Inside, ang target, our soul, ang target, no, ng mga salita ng Panginoon, to have, no, as transformed life. Sabi nga, it's a positive qualities or traits na tutulong sa mga tao to act in a ways that are good for themselves and to others. So pagka ganon, we could easily categorize what is right, what is wrong, diba? Who influence us, and who's the one na nag-influence sa atin to have a better life, diba? It became careful na kung saan in the way you act and response in a situation or certainties, diba? Uncertainties sa buhay natin or difficulties, a transformed life could be able, no, to move forward kahit ano pang challenges yan, mga kapatid. Diba? So, ang isang transformed life, no, nakikita natin, nauunaw at naiintindihan natin na pagdating sa attitudes or dispositions in life, no, madali nating makikita yung buhay natin kasi we have the Word of God. Yung mga decision mo, firm, hindi ka nagkakamali. Diba? May guide ka ng Holy Spirit. Marami sa atin ang, at the end, nagsisisi because of wrong decision, wrong action, wrong using of words, na kung saan nagiging reason kung bakit na-judge, na-condemn. Kasi we focus on our emotion. Hindi naman natin ini-invalidate yung emotions natin. But the question is, yung emotion that you have, is that the emotion of the Lord Jesus Christ? Diba? Minsan, doon tayo nahihit, doon tayo na-bullseye ng kalaban. Ginagamit ang ating emotion para tayo ay magkamali, para tayo ay mawala sa focus. Kaya nangyayari, yung goals natin in life, hindi nangyayari, kundi tumatagal siya,
nagiging nadidelay, diba? Kasi hindi natin inuuna yung transform life na meron tayo. Sabi nga, if we focus sa spiritual growth natin, yung behavior natin may direction. Hindi ka misinterpret, diba? Laging according to the will of God, may guidance ng Holy Spirit. When you talk or speak, lagi nating tatandaan, a person with a spiritual growth, when he talks, when she speak, it gives blessing to other people. No? It gives lives of hope to other. Diba? So, lagi sinasabi, ano bang klaseng tao kapag nakikita ka ng ibang tao? Pag nakikita ka ng padating, diba? They are blessed ba when they saw you? So, hindi transform life kapag ka ganun, mga kapatid. Sabi nga, no, just to take note doon sa women's conference na nangyari o sa convention. Sabi ni Pastora Geraldine, nakakatawa kasi ito yung thinking natin eh. Sabi niya, sometimes, ang dami niya naririnig na parang kapag nagkakaedid na, nakakalimot na or nagiging makalimutin, sabi niya. Sabi ni Pastor Geraldine, I don't wanna see herself, no, na ganon yung makakalimutin. Kasi sabi nga, hindi porket nagkakaedad, ganon na yung thinking ng tao. Sabi niya, ayaw niya nun. Kaya she wants to read the Word of God, meditate it day and night, para ma-enhance yung memories niya, di ba? Kasi dahil hindi daw talaga dapat makakalimutin ang nagkakaedad. Meron pa nga siyang sinabi doon na, in fact, hindi nga daw nakakalimot. No? Hindi totoo na makakalimutin tayo. Sabi nga, hindi daw nakakalimot yung hindi daw natin nalilimutan yung mga nagawa sa ating masama or yung mga taong nakasakit sa atin. Di ba? Which is true naman talaga. Kaya, may point, di ba? Hindi naman talaga tayo nakakalimot. It's just that, wala tayong focus eh. Di ba? Ang dami mong pinapakinggan, pero lahat yun gusto mong gawin. Pero, pag si Lord yung nagsasalita, you never listen. Eh si Lord, kapag nagsalita siya, tama. Diba? Walang pagkakamali yun. It's up to us kung paano natin iti-take yung mga word ng Lord. Kasi syempre, diba, sabi nga, masakit ang word ng Lord eh. Masakit ang salita ng Panginoon. Sometimes, ayaw mong sundin. Kasi parang it really hard to let go yung mga vices na meron tayo. Sa buhay natin, to see a transformed life, it really develops a new perspective and aligning one's life in God's will. Di ba po? Evaluate yourself. Noon dati, wala ka sa Lord. Di ba ang gulo ng buhay? Noon dati, wala ka sa Lord. Wala kang contentment. Walang completeness. Walang satisfaction. Magulo. Gusto mo. Kaya ang dami nagre-resign sa trabaho kasi they really don't value the people in their surrounding, no? Na parang, ito yung gusto ko, pero hindi nagko-connect dun sa mga taong nasa paligid mo. Always be sensitive. Yes, it's okay na maging sensitive ka sa bawat tao, but hindi rin dapat ikaw maging dominant person in your surrounding. Napaka-importante. Ako sa corporate world, malaking laban yan. Pero, because I know that the Lord is in me and His Word will define me, naka-move forward agad. So, importante talaga yung daily devotion and prayer. Magkaroon tayo ng quiet time sa Lord. It really gives transformed life to each and every one. Sabi nga sa 2 Corinthians, therefore, if anyone's in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. Diba? So, hindi mo na nanaisin dapat na bumalik pa sa old life na meron ka. Maging excited ka. No? Maging excited tayo sa anong gagawin ng Lord sa atin. Sabi nga, fruit of the Spirit, mahirap siya eh. Diba? Pero, it will describe yung results natin sa spiritual growth na meron tayo. Kasi ang ganda ng fruit of the Spirit love. No, kahit di siya kaibig-ibig.
Di ba? Yung joy. Di ba? Yung joy, genuine ba yan? Na nararamdaman mo siya everyday. Di ba? Yung peace. Yung patience mo sa maraming bagay na hinihiling natin kay Lord. Yung kindness na gusto mong ibigay sa ibang tao pero hindi nila i-judge yun. O hindi nila bibigyan ng something. Di ba? Hindi magiging mean for them. Yung goodness na naramanasan natin sa Panginoon, na pwede natin ma-transform to other people. Faithfulness na unang ginawa ng Lord sa atin. And yung gentleness, how the Lord Jesus Christ, diba? Show His love, show His unconditional life to each and everyone. Diba? Grabe yun. Makikita natin yung gentleness ng Lord through the correction sa bawat isa sa atin, through His word. Diba? Minsan masakit pa nga yung correction eh. Di pa nga gentle yung correction ng mga leaders natin. Minsan, yung pa yung nagiging dahilan para umalis ka. So, di ba? Dito natin makikita mga kapatid, yung difference. When we embrace yung correction ng Lord, when we surrender our life, so that the fruit of the Spirit will come upon us. The things will happen if we are not connected to Him and choose to surrender our life without reservation. It will happen kapag ganito yung attitude and character na meron tayo. Sabi nga, diba, sa Colossians chapter 1, verse 10, so, as to walk in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to Him, bearing fruit in every good work, and increasing in the knowledge of God. Diba? That is a transformed life. Kaya kapit tayo mga kapatid, no? Dapat maging good testimony tayo sa family natin, sa friends and co-workers natin. Kasi tayo yung isa sa mga instrument ng Lord sa mundong na meron tayo. Hindi makikita ang power ng Lord if you are not transformed life. At mangyayari lang yan kapag ginol natin to have a spiritual growth, diba? Number 2 na nakita ko dito sa verse na to, maturity. Yan. Sabi nga dito, spiritual growth leads to maturity in Christ, signifying a deeper understanding of God's love and the ability to live a life reflecting Christ's character. Diba? So, matured na ba? Sabi mo nga dyan sa comment box, comment tayo sa box. Matured na ba ako? It's a question. Kasi, maiintindihan naman natin if you're mature already or not eh. Kasi bakit? When we have circumstances, adversities in life, we allowing suffering to play a role in our life na hindi yan na magpapahina sa bawat isa sa atin. Sabi nga, just because you have known or have sorrow, diba? Does not mean you cannot find love after loss. Diba? Hindi porket may naranasan kang kapighatian sa puso mo, sa buhay mo, hindi mo na mararanasan yung pagmamahal ng Lord, 'di ba? Ita-transform ng Lord yung kapighatian na yan na nararanasan mo into laughter, sabi nga. Anong dapat natin gawin? A matured person, he keeps moving forward and observing and imitating, no, more mature disciples or leaders or mentor of Christ na hindi mo nakita na sumuko. Diba? Kaya napaka-importante po ang discipleship system na meron tayo ngayon. Kasi there are people na titignan natin how they became life na na-change because of maturity from bagay na naranasan nila pero kasama nila ang Panginoon at sinurrender nila ito. Diba? From breakdown to breakthrough. Sometimes, the Lord really allows to experience those things kasi God has a plan for us. You will become an influencer of His Word. No? You will become and you will be useful and you will be an instrument, no, to become influencer of the Word, not of the world. Diba? So, marami influencer, ang habol lang nila pera para kumita. Tayo ang habol natin, souls. And that is being matured person. And lagi natin tatandaan, no, a matured person, prayer life is not something to argue
or to rant, no? Na parang nagrereklamo tayo hanggang na-develop siya into anger, na-develop siya into a silent rebellion. Hindi mo alam, si Lord na yung nakakita ng puso mo. Why not make it a lifestyle? No? A matured person, he make it sa point na si Lord muna yung inuuna. No? It is always taking responsibility for the actions na gagawin natin. Diba? Start muna tayong mag-obey, mag-follow sa nais ng Lord. Dito natin makikita that we are matured enough to receive and to become a person that God wants us to be. Diba? Sa financial aspect naman natin, diba, makikita ang maturity ng isang tao kapag dating sa expenses, no? Hindi tayo impulsive buyer na kung saan who makes unplanned purchases without thinking about it first, 'di ba? Parang sige, gusto ko 'yan, no? The question is, need mo ba siya? 'Di ba? O wants mo lang siya, no? Isang matured person or disciple, sabi niya, hindi problema ang pera. Bakit? You are investing to the kingdom of the Lord. Investing in the kingdom of the Lord is our priority. Diba? Dito, makikita natin na nagmamature tayo kapag inuuna natin yung gawain ng Lord. Diba? Immaturity kapag ang issue ay money sa'yo. Diba? If matured tayo, lagi natin tatandaan, we don't want fame. Diba? In a wrong platform, kaya ang dami nasisirang mga relationship, tapos magbablog, no, para kumita, tas iiyak, no, mag-aas ng sympathy sa mga viewers, tapos ang dami mga comment, yan, blah, 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 di ba? Napaka-immature. A mature person, dahil nag-grow ka spiritually, no, yung result sa'yo, you are responsible. Hindi ka easily yes, nasasaktan, but you are not, di ba? Hindi tayo agad sumasabog, yung sinasabi nila. Hindi ka nagre-react in a wrong way of issue na meron tayo. Maturity will show us what sin is, di ba? Kapag matured person ka, makikita mo kung ano yung mali. Makikita mo kung ano yung kasalanan. Makikita mo kung ano yung hindi kasalanan. At kapag nakikita mo na papunta ka na doon, you are wearing a bulletproof for your protection to the enemy. Diba? Yan yung maging goal dapat natin for spiritual growth. Kasi ang magiging result niyan, magiging matured person na tayo. Diba? We grow spiritually as we see our sin, repent of it, diba? And walk in holiness and righteousness through our faith in Christ and by the power of the Holy Spirit. Minsan, kapag nagkakamali tayo, gusto mo magstay na dun eh. Diba? Sabi nga ni Pastor, sa women's conference, dahil dun ka nagkamali, dun ka na namatay. Hindi ka na bumangon. Diba? Yun na yung isolate place mo or desolate place mo pala. Diba? Yun na yung desolate place mo. Which is, si Lord has planned for you. Diba? So, it's all about how we respond sa mga bagay na nangyayari sa buhay natin. And makakayanan natin yan, mga kapatid, pag ginol mo sa sarili mo na mag-grow ka spiritually. At makikita natin yung maturity natin sa buhay na meron tayo. Na it will tell us what righteous living looks like. Diba? Ang principle ng Bible yung dapat na sinisunod ng bawat sa atin. The Bible will show us a way of life that turns from sin and embrace holiness. Yes, nagkakamali tayo. Pero wag ka namang magstay doon. Amen po ba? We must endure even the most severe of life's challenges. Kailangan andun yung perseverance natin, na endure natin to dahil we have the Lord Jesus Christ. Amen po ba? Kapag ganun yung ginol natin sa buhay natin, yung spiritual growth na meron tayo, makikita natin at makikita yan ng ibang tao. And God will use our life. Amen po ba? Sabi nga sa John 15:5,
I am the vine, you are the branches. The one who remains in me and I in him produces much fruit because you can do nothing without me. And that must be our life burst. Kaya natin. Sino ba yung vine natin? No? Kanino ka ba nakadikit? Diba? Kaya if we remain connected to God, to the vine, and remain in Him, we will produce much fruit of virtues and traits that will glorify our Lord Jesus Christ. Amen. So napakaganda po, no, na i-focus natin yung buhay natin na mag-grow tayo spiritually so that the result will be maturity. Amen po ba? Number 3, nakita ko dito, if our goal, no, na magkaroon tayo ng spiritual growth sa buhay natin, ang goal natin, ano yung magiging result? Magkakaroon ka ng commitment to the community. Ano ba yung commitment na? Ano ba yung community na meron tayo? Our community is our church, cell group, no, training class, ano pa. Yan yung mga community na dapat i-commit natin yung sarili natin. Dahil gagamitin tayo ng Lord as a vessel of Christ-like attitude. Diba? So, hindi ka lang dapat na magkaroon ng transformed life, maranasan mo yung maturity, dapat magpagamit din tayo sa community and i-commit natin yung sarili natin. A Christian life is not an individual sport, sabi nga. We need a team, a group, parang a military, a squad, diba? Yan yung dapat na bigyan din natin ng attention. We cannot live alone, mga kapatid. A community to be with, and we are accountable on it. So, our church, our cell group, importante yan, mga kapatid. Paano natin mararanasan or paano mangyayari yung dream ng Lord for a worldwide revival kung mag-isa ka lang, no, na mag-grow? Kung isa ka lang na mag-win ng soul. Kailangan natin maging part sa isang team, sa isang community. We need to encourage everyone. We need to support, no, each and everyone. And we are accountable. Diba? Isa tayo sa accountability ng community na meron tayo. We need to commit ourselves, mga kapatid. Sabi nga sa Colossians chapter 3:16, let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in your hearts to God. Masarap magpuri, no? Masarap na may naririnig kang words from other people, no? Masarap na may wisdom from other people, basta godly people. Amen po ba? Kasi yan yung, andun yung anointing ng Lord sa bawat isa. Kanino mo gustong maging part ng community? Yan. Ask yourself sa mga community na kung saan dadalhin ka sa wrong teaching, i-influence tayo sa makamundong buhay, no, na ang masaserve natin yung fleshly desire ng bawat isa sa atin, na hindi spiritual, diba po? And at the end of the day, sino ang magsasuffer? Sila ba? Tayo, mga kapatid, no? And remember, ang Lord ang siya nagbigay ng buhay sa bawat isa sa atin. So, dapat we are growing to grow, no? We need to be connected to a solid cell group, congregation, mga prayer warrior to strengthen us. And that is our network, no? We have our leader, primary leader, na nandyan to support us. At dapat makita din yung support natin sa kanila. No? Hindi aksidente na tayo ay magkakasama. Our goal must all of us know Christ para maging disciple. Diba? Ang lahat. So, di ba isipin natin kung lahat ng nasa loob ng campus, no, ni-reach out mo, mga kabataan, nakikita natin, imbes na nagdadaldalan, imbes na nagtitiktok, di ba? Anong ginagawa?
nagde-devotion, nagsa-cell group, nagkakantahan, awitin para sa Panginoon. Diba nakaka-good vibes, nakakagaan ang pakiramdam. So dapat tayo mga kapatid, we must be a model of Christ, actively listening to the needs of our community. So maging part tayo doon. Remember that we have the vision, you are part of the vision, and we need to win people to Christ. Sabi nga sa 1 Thessalonians 3:12, and may the Lord make you increase and abound, sabi nga yan, in love for one another, and for all as we do for you. Work smarter, not harder. Diba? In discipleship system, work smarter kasi you have a lot of people na kikilos, gagalaw. No? Ang harder things is that mag-isa ka lang. Diba? Tapos, hindi ka pa matured. Hindi ka pa transform life. What will happen? Be with people na i-lift up ka. Be with people na sama-sama kayo na maglilingkod sa Panginoon. And it will happen. Yung dream for the nation, transformation, like what God wants us. Like what God wants for His children. Consistently showing up to participate. No? Dapat consistent tayo to acquire knowledge, no? Wisdom. No? Dapat nagpa-participate ka sa mga events, lalo na sa mga conferences, downloading. Dapat you're part of the community, sama-sama. Huwag kang pumayag na ang mahal daw nung halaga or registration fee na parang it's a burden for you. Remember, banal ang dugo at buhay ang tinubos para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. So, anong mas importante, 'di ba? Yung gagastusin mo o yung dugo na itinubos sa'yo. Hindi natin maririnig sa social media yung mga wisdom na mapapakinggan natin sa mga conferences and downloading. Kaya I encourage everyone na bigyan natin ng halaga ito, mga kapatid. Let's all rise in the power of the Holy Spirit, no, through participating in our community. Hindi natin magagawa ang lahat, no, if we work harder. No, kung tayo lang, tapos ang tamad pa natin, undisciplined pa tayo, diba? Sabi nga, don't be a burden sa community. Kaya merong delay ang vision kasi you are not participating. Ang tagal mong kumilos, 'di ba? Merong ini-entertain mo pa yung fear mo, ini-entertain mo pa yung sarili mo na hindi mo kaya or what, 'di ba? Yan ba yung magkakaroon ng achievement sa goal na meron tayo? Hindi. It must be our goal to spiritually grow together for God's glory and honor. Kaya, ang bawat sa atin, maging wake-up call ito, mga kapatid. No? Nandito na tayo. God already put us in this kind of system. Pangarapin natin or i-goal ng bawat isa sa atin, mga kapatid, na hanggang tayo ay nabubuhay sa mundong ito, hindi tayo susuko, no, para mag-grow yung spiritual life natin, na ito yung maging goal ng bawat isa sa atin. Huwag natin hayaan, mga kapatid, na gamitin tayo ng ibang platform na kung saan it will just damage our mental health, diba? Yun yung mga nangyayari sa mga kabataan ngayon. Hindi naman natin i-invalidate yung feelings nila. Pero, kapag ginol natin na magkaroon tayong spiritual growth, hindi natin mararamdaman that you are depressed. You will not feel na you are outcast, you are not belong. Diba? Because you have the Lord Jesus Christ. Eh. So, might as well na ang bawat isa sa atin, gawin natin itong goal sa buhay natin. Through reading the Word of God, no? To have and to achieve a transformed life. No? Meditate the Word of God night and day. And always
put ourselves, no, in the presence of the Lord Jesus Christ para maranasan natin yung maturity in life. And, no, hindi tayo mabubuhay ng tayo lang. Be able to be part of the community. No, choose your people to be with. At dapat yun yung mga godly people. Kaya, mahalin natin yung cell group na meron tayo. Mahalin natin yung mga leaders natin na nangungulit, nag-remind sa atin, diba? Walang sawa. Pahalagahan natin yung presence nila, i-value natin yung love nila, yung reminders nila sa atin. Sabi nga dito sa conclusion, no? God calls us to grow spiritually, enabling us to reflect Christ's character and bring maturity and vitality to our lives. No? Spiritual growth is not just for ourselves. It also strengthens the community as we commit to fulfilling God's vision. By embracing these virtues, no, we became mature to live our God's purpose and help others grow in their faith. No, ang sarap kapag tayo ay naging part nito, kung nagbilong tayo sa ganito, we will leave a good legacy to our next generation. Sa totoo lang po, mag-benefit ng lahat ng ito is our next generation. Diba? Huwag na natin pangarapin na yung next generation natin, maranasan pa nila yung mga hindi magagandang bagay na naranasan natin. Diba? Sabi nga sa Philippians chapter 4, verse 13, I can do all things through Him who strengthened me. Kaya natin yan because we have the Lord Jesus Christ. If we focus to our goal. And sabi din sa Philippians chapter 2, verse 13, for it is God who works in you, both to will and to work for His good pleasure. Sana mga kapatid, maging reminders at magkaroon ito ng application sa buhay ng bawat isa sa atin. I know na hindi magiging madali for us. No, even me, it's a reminder for me. Kaya nga sabi ko, Lord, thank you for this message. No? Na-evaluate ko kung paano ang Lord kumilos sa buhay ko. Kaya, sa totoo lang, mahirap i-goal yung spiritual growth sa bawat isa sa atin. But, the promise of the Lord Jesus Christ sa bawat isa sa atin, it will happen. Sabi nga, diba, sikapin natin yung pananampalataya natin sa Panginoon is i-apply natin sa buhay natin. No? Ibigay natin yung, kumbaga yung possess of qualities or these qualities, mag-increase yung measure in doing this, no? Nakasama natin ng Panginoon. And makikita natin na hindi na tayo nagiging ineffective, unproductive, diba? Sa gawain ng Panginoon. Because God will give us the wisdom, the knowledge, and understanding, no, para maging useful tayo. Kaya mga kapatid, I encourage everyone to na sikapin natin, no, na maging mabuti, maging marami yung kaalaman natin pagdating sa salita ng Panginoon, para maipakita natin to sa mga tao na kung saan ang Panginoong Jesucristo ang kasagutan, no, sa lahat, in all aspect of our life, wala nang iba. Amen po. So, then, na nagtatapos ang ating message from the Lord Jesus Christ. And samahan niyo po ako mga kapatid, no, sa ating pagtatapos na panalangin. So, let us pray. Father God, maraming pong salamat sa natapos namin gawain. Salamat sa mga salita mo, Panginoon, na naniniwala po ako, Lord, na ito yung magiging guide namin, Lord God. And I hope and I pray na yung mga goals namin in life, mangyayari lamang ito, Panginoon, kapag pinili namin na mag-grow kami spiritually at unahin namin yung growth namin na Ikaw ang una namin kilalanin upang yung character ng bawat sa amin mabago, Panginoon. I know, Lord God, na marami pang dapat ma-develop sa sarili namin, but naniniwala po kami, Panginoon, na Ikaw ang siya magbibigay ng help sa amin, magbibigay ng tamang kaisipan, tutulong sa amin para magawa namin yung mga bagay na nais mo for us. I declare blessing to each and everyone. Salamat sa mga nakinig, nanood, Panginoon, nag-engage, Lord God, sa aming bonfire. Lord, ang lahat ng ito ay itinataas ko sa iyo, Panginoon, at naway ka ang bawat sa amin, Panginoon,
ay mag-grow kami spiritually upang ikaw, Lord God, ang siyang maitaas sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming pong salamat, Panginoon, at patuloy, Lord God, na gabayan mo ang bawat isa sa amin. You are holy and wala kang katulad, Panginoon. Kaya maraming salamat for your unconditional love sa bawat isa sa amin. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen and amen. Ayan. So maraming pong salamat sa bawat isang nakibahagi, no, ng oras na ito para sa ating Panginoong Jesucristo. God bless and good evening, everyone. Thank you po. Higit sa sitwasyon at suliranin, ang iyong dakilang ngalan. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ang matibay na sandigan sa lahat. Mabuti ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan ay hanggang sa kalangitan. Ang biyaya mo siyang kailangan ko. Kailan may hindi ako iiwan. Higit sa sitwasyon at suliranin, ang iyong dakilang ngalan. Sa gitna ng bagyo, sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Maglaho man ang langit at lupa, mananatili ang iyong mga salita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Saan manggagaling ang tulong ko? Ang tulong ko'y nagmumula sa iyo. Hindi mabibigo at hindi mapapahiya, sapagkat ikaw ang Diyos na tapat.
mapapahiya, sapagkat ikaw ang Diyos na tapat. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Maglaho man ang langit at lupa, mananatili ang iyong mga salita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Sa lahat. Praise God and thank you po ma sa message na hinatid niyo po sa bawat isa. At marami po tayong natutunan. I know na all of us also are na-blessed na makarinig ng message na hatid sa atin kanina. Kaya we encourage everyone na patuloy niyo pong i-post ang inyong mga takeaway lines sa inyong mga social media sites using This hashtags. So praise and glory to God po sa natapos nating bonfire night, and congrats din no sa mga talaga masugid na taga-subaybay na natili hanggang wakas na matapos po yung ating gawain. So keep up that good habit po na sa lahat ng mga online po natin na gawain talagang tapusin natin hanggang dulo, all for God's glory. And we encourage yung bawat isa na nakasubaybay ngayon po na suportahan yung ating mga social media sites, yung ating CGS Philippines Facebook page. Nandiyan din po yung ating CGS Philippines Bonfire Facebook page, yung ating YouTube channel, yung ating TikTok at Instagram. So lahat ng mga social media sites na yan, gamitin natin talaga to spread the gospel, all for God's glory. Amen to that. And we also encourage everyone sa darating na online simbahay. So Sabado pa lang andun na yung nirarally na natin at ini-encourage na natin at sinishare na natin ang ating invitation sa ating mga friends, family, colleagues para sila rin po ay ma-bless sa ating message na ihahatid sa atin ng ating butihing pastor, Pastor Rami Henares Jr. So, thank you and God bless.